Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan ko dito sa Pilipinas, sa Metro Manila. Ngayon po ay nandito ako sa kanto ng Maceda Street at Dapitan Street na kung saan po ay matutunghayan natin ang baha. At dito po ang kalsada ngayon ay talagang maayos na kahit paano itinaas na, pero makikita natin na nahihirapan po yung ating mga motorista na maituloy o makadaan dito papuntang Espanya. Yung way na yun po, yung Innova na yun na umandar, dire-diretso po yung papuntang Espanya. So palalim po ng palalim doon. Ako po ay nandito sa gilid lamang. Ayoko dumiretso doon. Bibili sana kami ng dog food dito sa may kanto na to. Diyan po sa right side. Pero hindi po ako tumuloy. Hintayin ko lang dito yung wife ko dahil nga malalim po. Baka lalo pong mahirapan tayo. At ito, andito tayo sa tapat ng Andox. Opo, meron tayong mga kababayan dito. Siyempre, kahit umuulan, patuloy pa rin na mamimili, maghahanap ng makakain. Ay, iba, naliligo na sa ulan. Ayan po, sila ate. Ito si kuya, naglalakad sa ulan. Okay, nakakapote. Yun po, kailangan i-secure natin yung ating mga sarili, siyempre. Ayun, kita niyo yung tricycle, oh. Sinagasa yung ulan, no? Yung baha. Pero tingin ko kaya naman, marunong yung driver. So, pag ganito pong umulan, una kailangan ay panatilihin nating safe, siguraduhin nating safe ang ating sarili. Kung maaaring wag na tayong lumabas, wag na po tayong lumabas para makaiwas po sa maaaring mga insidenteng hindi ka nais-nais. At kung tayo po ilalabas, siguraduhin natin meron tayong dalang boots para po sa baha. Siyempre, protection po natin yan, lalo na sa leptospirosis. Hindi natin alam kung anong merong dumi na meron dyan sa baha na yan. Tapos meron tayong jacket, protection sa ating katawan, payong, kapote, yan po mga kailangan natin. At kung tayo po makakapunta doon sa mga malalapit lamang na lugar, paikot dito sa ating barangay o doon sa vicinity ng ating kinatitirhan, ay mas maganda po na tayo ay doon lamang. Ano po, kung kaya natin lakarin, maglakad tayo. Kung hindi naman po, meron tayong sasakyan or motor, dobling ingat po. Sa motor po, huwag tayong magmamadali. Hindi natin alam, baka mamaya madulas tayo or baka mamaya merong butas, matrap tayo dyan, ma-shoot yung ating sasakyan, delikado po, aksidente. Opo, ayan po si kuya, oh. Tinutulak na yung kanyang motor. Kawawa naman. Sana ay tinulak na lang yan. Nag-decide na lang siya magtulak. Baka pasukin nga naman yung kanyang tambutso, yung makina. Sana hindi talaga siya nabalahaw. Kawawa naman. Eto pa po sila kuya. Oh. Ayan oh. Ingat-ingat lang po talaga tayo. At ang bagyo po ay nagsimulang lumakas. Napansin ko kagabi. Lalo na po na madaling araw, ngayong Miyerkules, July 24, 2024. At ngayon po maghapon, napakadilim po. Ayan o, walang tigil po ang ulan. Ngayon po ay alas 10:40 ng umaga, pero akala ninyo ay alas 6 ng hapon. Dahil po sa lakas ng ulan, mapakadilim. Wala pong tigil ang ulan, walang tigil ang pagbuhos. Dire-diretso. Meron pa pong minsan na kulog o kidlat, paminsan-minsan kanina. So yan po, malalim daw po, sabi ng asawa ko doon. So mabuti po hindi na kami nakatuloy. Hanggang tuhod daw po mahigit doon sa bandaron sa Dapitan. So yan po, muli po nagpapaalala, ito po si Skipper ng Skipper TV. Mag-ingat po tayong lahat. Kung maaari pong manatili lamang tayo sa ating mga tahanan at makapagtiis muna tayo maglumabas para po tayo ay ligtas. Mas mabuti na po ligtas kaysa tayo ay mapahamak. Siyempre po, malamang mahirap ding makatravel ngayon sa mga ospital. Napansin nga po namin kanina, yung clinic na aming pinupuntahan lagi ay sarado. At bukod doon, marami po mga tindahan din ang sarado. Dahil nga po, napakalakas ng bagyo. Ayan po, ang balita ko sa bagyong ito ay aabutin pa daw yata hanggang Biyernes.
malaman po natin ang susunod na kabanata, updates po mula sa ating Weather Bureau. At muli po nagpapaalala, Skipper TV, mag-ingat po tayong lahat. Goodbye po.